So hi at welcome muli dito sa ating channel. Eto na mga tol, One Punch Man Chapter 195. So syempre bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. Bali sa last chapter nakita nga natin na talagang naglaban na si Saitama at Flashy Flash. Pero talagang napakalakas nga ng pinakamalakas na kalbo kung saan nakita nga ni Flash ang kamatayan sa suntok nito. Natigil nga ang laban dahil kay Genos at nagpunta na nga sila sa mga monster. Nandun nga rin si Sonic at nalaman natin na magkakilala pala sila ni Flashy Flash. At ipinakita nga sa flashback na meron palang God Cube sa Ninja Village. After nga nun nahanap nga ni Saitama si Manako. At sa last part ng chapter nagpunta nga sila kay Stitch. At hindi nga nila akalain na talagang makakausap nga nila si Blast. So bali ayan na nga ang nangyari sa last chapter at dito na magsisimula ang chapter 195 ng One Punch Man. Ipinapakita nga na nasa building na ito si Sonic kung saan naglalagay nga siya dyan ng yelo sa ulo niya. At alam natin na dahil yan sa binanatan na naman nga siya ni Saitama sa nakaraang chapter. Sinabi niya dyan na alam niyang may nagtatago kaya lumabas na raw ang mga ito. Bigla kang sumulpot dyan si Galewind at Hellfire at nasabi nga ni Sonic na sila na naman daw dalawa. Sinabi ni Galewind na nagbago na nga raw ang plano nila at imbis na pagsabihin nga raw nilang talunin ito isa-isa nga raw muna. Pero mula nga dyan may bigla na lamang sumulpot sa taas at binanatan nga ang dalawa. Biglang-bigla nga dyan yung si Sonic at dito mga panibagong ninja nga ang nagpakita. Sinabi ng mga ito na jokers daw yung si Galewind at Hellfire. Ang utos nga lang daw sa kanila pagmatyagan si Flashy Flash at talagang napupuno na nga raw sila dahil sa hindi pagsunod ng mga ito. Binati nga nila dyan si Sonic na mula sa 44th class at agad ngang nagpakilala ang mga ito. Ang dalawa nga mula sa 42nd class Merciless at ang pangalan nga nila ay Violent Force at Destructive Devastation. At mula naman dito sa pader may bigla nga ring sumulpot na mula sa 37th class Golden at ang pangalan nga nito ay Rumbling Thunder. Napakarami pa nga talaga ang nagsulputan. Ang dalawang ito mula sa 21st class Terror. Ang isa si Insanely Mad at ang isa naman si Chaotic Mayhem. Ang isa namang ito mula sa 9th class Compost at ang pangalan niya nga Ballistic Bullet. Ito naman nagmula sa 35th class Chosen at ang pangalan niya nga ay Marky Darkness. Ito naman mula sa 36th class Bloodstain na ang pangalan ay Slaterus Massacre. Ito namang isa mula sa 22nd class Resolve at ang pangalan niya nga ay Illusionary Phantom. Ang dalawa naman na to mula sa 13th class Blossoming at ang pangalan nga nila Melodic Tune at Hood Color. Ito naman mula sa 19th class Momentum na ang pangalan ay Instant Moment at Vibrating Tremor. 15th class Surewind Freezing Ice, 27th class Combined Power, Empyrean Sky, 5th class Potential, Shrieking Scream at Multicolor Rainbow, 16th class Stability, Balance Equilibrium at 48th class Rigid, Brownie Muscle. Naisip nga dyan ni Sonic na talagang napakarami daw ng mga ito. At oo nga dahil sa napakaraming binanggit ko at talagang napakahirap ng kasi ng mga pangalan nila. So dito nga ipinakita lahat ng ninjang dumating at sila nga raw ang Heavenly Ninja Party, ang 10 Tinto. Isa nga raw itong Elite Assassination Team na binubuo nga ng mga ninja na lumampas sa highest rank na Jonin. At ito nga raw ang Realm of Heavenly Ninja, ang Tenin. So masasabi nga natin na talagang malalakas nga ang mga ninjang ito dahil sa alam naman natin na napakalakas nga nitong si Galewind at Hellfire dahil sa nakakain na nga ang mga ito ng Monster Cell. Pero talagang hindi nga makapalag ang dalawa at nasa pinakataas na ranggo nga ang mga ninjang ito. Kaya nasabi nga dyan ni Sonic na hindi nga raw nandyan yung mga yan para makapag-usap lang dahil kahit sino nga raw sa mga yan talagang quiet skilled o talagang malalakas. Sabi naman dito ni Galewind bitawan na nga raw sila. Sinabi raw na rogue silang dalawa pero itatanong niya nga raw kung talagang nagiging masaya ang mga ito na talagang team up ang ginagawa nila at napakalaking advantage para lamang makagante. So parang ang ibig sabihin lumalaban nga na magkakasama ang mga ninjang ito at kaya nga tinawag na Ninja Party yung grupo nila. Sagot naman dito ni Violent Force parang dinideny daw ng dalawa yung karapatan ng grupo nila at siguro dahil daw yun sa hindi papit ang mga ito sa Heavenly Ninja. Sabi naman dito ni Sonic pinagbabawal nga raw ang ugnayan sa village nila kaya hindi niya raw akalain na meron palang alumni association. Sagot ni Violent Force mula nga raw nung nasira ang village talagang binago na nga raw nila yung old way of thinking. Talagang nagsama-sama nga raw sila at naghanda para sa isang napakatinding plano. Ang oras nga raw ay dumating na at ang lalaki nga raw na yun ay na-awaken na. At dahil dun talagang magigimbal nga raw ang mundong ito. Biglang-bigla nga dyan yung si Sonic at mukhang talagang kilala niya ang tinutukoy ng mga ito. At sa kasunod na panel ipinakita na nga ang silhouette kung sino ba ang tinutukoy nila. Ang lalaki nga raw na yun ang founder ng Ninja
Village at tinatawag nga raw ito ng mga tao bilang most powerful ninja in the history. Nawalan nga raw ito ng malay matapos ang napakatinding laban kay Blast 15 years ago at nakomatose nga raw ito at iniligay sa isang recovery capsule. At ang lalaki nga raw na yun ang leader nila. Una papatayin nga raw nila ang kanilang greatest enemy na si Flashy Flash at kasunod public execution nga raw nila si Blast. At pagkatapos nun talagang wala na nga raw makakahadlang pa sa kanila at sila ang Heavenly Ninja Party talagang pamumunuan ng mundong ito gamit ang kamay na bakal at gamit din ang overwhelming power ng ninjutsu nila. Magiging parte nga raw ng planong ito yung si Sonic at bukas daw ng gabi tatawagin niya si Flashy Flash sa location na to. Hindi raw nila pwede na siya ang pumatay kay Flashy Flash. Nandyan nga lang daw sila at maghihintay. Kaya kung pinapahalagahan nga raw ni Sonic yung buhay niya susunod nga raw siya sa nakakataas sa kanya. At ang lalaki nga raw na yun pupunta rin daw dyan bukas. So bali eto na nga ang founder ng Ninja Village ang susunod na major villain. 15 years ago mukhang natalo pala ang lalaking ito kay Blast at nawalan nga ito ng malay. Alam natin na meron niyang partner si Blast dati sa paglaban niya sa God at baka yun na nga mismong lalaking yun ang sinasabing founder ng Ninja Village. Siguro nagkaroon nga ng interaction ang ninja sa God at talagang nasilaw nga ito sa ibibigay na kapangyarihan sa kanya. So wag na nga nating i-spoil yung mga nangyari sa webcomic dahil sa siguradong marami nga ang mababago. Dahil for sure talagang mapapasama nga si Blast sa magiging labang ito. So moving on dito na nga sa Hero Association kung saan nakita nga nila si Blast. Nalaman nila na nagkakaroon pala dyan ng experiment para maihiwalay yung monster cell at nandyan nga raw si Blast bilang observer at kailangan nga raw nilang malaman yung susi para maando yung human monsterification as soon as possible. Napansin naman ni si Shimanako at ano daw ang ginagawa ng monster na yan dyan. Sinabi naman ni Flashy Flash na yung si Saitama raw at si Manako nahawakan ng God Cube kaya dinala niya nga raw ang mga ito bilang mga precious sample. At dito naman pinapakita yung experiment dyan sa mga naging monster at talagang parang kinokuryente nga sila dyan ng napakatindi. At napansin nga ni Saitama na yung mga yan nga raw yung mga kasali sa martial arts tournament. Sinabi rito ng babae na talagang hindi raw nag-stabilize ang paghinga at pulso ng mga ito. Kaya sinabi nga ni Sitch na patayin nga raw muna dahil sa baka hindi kayanin ng subject. Bagsak nga ang mga ito at mula nga dyan takot na takot yang si Manako. Nagtago nga siya dyan at sinasabing hindi nga raw siya isang dating tao. Kaya hindi raw dapat gawin ang napakatinding eksperimento na yan sa kanya. Sabi naman ni Saitama hindi naman daw yun mangyayari. Kaya tinanong nga yang si Manako kung paano ba raw ito isinilang. At eto na nga ang matindi mga tol dahil sa bahagi pala siya ni Gyoro at napahiwalay nga raw siya during incubation. Kung iisipin talagang parang pareho nga silang dalawa dahil sa iisa ang mata. Pero ngayon ko nga lang din na-realize yan. Alam natin na malakas nga rin si Gyoro at parang puppet nga siya ni Psychos. Kaya maring meron nga rin kapangyarihan itong si Manako na gaya kay Gyoro. Dito naman ang isang monster nga na to bumalik nga sa experiment at sinasabi niya nga dyan na magpatuloy raw sila. Talagang biglang-bigla nga ang lahat dahil kung titignan talagang napakatindi nga ng ginagawang experiment sa mga ito. Pero sinabi nga dyan ng monster na alam niya nga raw na papanoodin siya ng mga bata sa judo pero ginawa niya nga raw monster yung sarili niya kaya hindi na nga raw siya makakatingin pa sa mga mata ng mga batang yon. At dahil yan magpatuloy nga raw sila. Napakatinding kuryente na naman nga ang ginamit sa kanya at sinabi nga rito ng babae na ang subject rin na si Hamkichi nag-stabilize na at talagang napaka-promising nga raw nito. Sabi naman dito ni Blast yung psychological state daw yung susi. So parang yung mentality nga ng monster kung gusto niyang makabalik ang susi para maando ang monsterification. At after nga niyan nagtanong na nga si Flashy Flash ng patungkol sa God. Mukhang may alam nga raw ito sa connection ng God at sa Ninja Village kung saan siya lumaki. At sa tanong nga na yan ni Flashy Flash nagtapos ang chapter. So bali malinaw naman na talagang may alam itong si Blast sa connection ng Ninja Village at ang God. Malaki yung possibility na yung partner niya dati siya nga founder ng Ninja Village. Nabanggit din kanina na nakakalaban na nga ni Blast ang lalaking yun, ang founder. Kaya obviously sa susunod na chapter maaaring makakasama nga nila Flashy etong si Blast papunta sa Ninja Village. Lalo pat meron nga dong God Cube na alam natin na talagang kinokolekta nga nitong si Blast. So bali ayun na nga ang kabo ng video natin at syempre kung nagustuhan mo wag mo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!